Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Laban na bakbakan nating tatalakayin ngayon. Ito po isa pagitan ni Gilberto Ramirez kontra David Benavides. Na kung saan po mga idol didipinsahan nitong si Gilberto Ramirez ang kanyang WBO WBA World Cruiserweight title. Ibig sabihin mga idol, sa gabi ng laban, challenger nga itong si David Benavides. Itong si David Benavides naman po, kasalukuyang world champion sa light heavyweight division. Fight is scheduled May 2, 2026, giganapin sa T-Mobile Arena, United States of America. Sa labanan na ito, tayo pa ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawin comparison, detalyado na inyong malalaman kung saan niya Banigil Yamado, saan ang hindihado itong mga maglalaban. Inanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video bilang karagdagang kalaman para sa atin ng mga boxing fans at marami rin po kayo makukuha mga basihan na posibleng makapagbibigay influensya sa inyong magiging desisyon kung sino ang inyong papaboran dito sa mga maglalaban. Pabor ba kayo kay David Benavides o dito kay Gilberto Ramirez? Bagamat Andong Sports Page ay naghahayag ng prediksyon, mga idol na sa inyo pa rin po talaga ang huli desisyon. Bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lang napadpad dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana suportahan po niyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta o sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po po pasalamat sa inyong lahat. Wala po Andong Sports PH kung wala rin po kayo mga idols. So simulan na natin itong ating talakayin. Alamin muna natin ang mga background dito sa magkabilang panig at unahin natin ang sa panig ng challenger, David Benavides. Bilang isang professional boxer, may presibong kartada si David Benavides. 31 wins with 25 wins coming by web knockout undefeated. May edad 29 anyos at ang height 6 foot and 2 inches na may reach na 74 and a half inches. Orthodox ang stance, knockout ratio 80.65%. Last fight, November 22, 2025, nakasagupa si Anthony Yard. Panalo by 7th round technical knockout itong si David Benavides. Experiensya, 2 division world champion po itong si David Benavides. Na kung saan po mga idols, nag-world champion sa super middleweight at saka sa light heavyweight division. Mangangalan tayo ng ilang individual na dating nakasagupa dito si David Benavides na sumubok po talaga sa kanyang kakayahan. Laban niya kay David Morrell, kamakailan lang yun mga idols. Talaga namang nahihilo din si David Benavides. Bagamat panalo si David Benavides by decision, pero maganda po ang nasubok po talaga ang kakayahan ni David Benavides. Anthony Yard, kilala lang na world title challenger sa light heavyweight division. Alexander Gvozdyk, hindi po basta-basta din yun na boxing hero. At more on super middleweight division po ang mga matitindi na kalaban ni David Benavides. Oo. Hindi pa siya ganun katagal dito po sa light heavyweight division. Katunayan mga idol, ang rank 1 sa titulo ni David Benavides sa light heavyweight division ay yung nakakatakot na knockout artist mga idol, si yung tinalo ni David Rebibol, Arthur Beterbiev, yun. Yung rank 1 sa titulo ni David Benavides. So dito ngayon mga idol, sa skill si David Benavides is boxer puncher, press of style, defensive style, brawler, counter puncher style. Pagka sila sabi ng boxer puncher, yun nga, brawler style, willing sa tututo, willing sa sabayan na suntukan. Ayan po ang volume puncher, taglay hand speed, power timing, accuracy. Pagdating po sa depensa, average, durability, marunong manakdown, pero mabilis makarecover. Dalawa lang yung mga idol. Hindi masyadong nakapag-follow up yung kontra ni David Benavides, kaya hindi natuluyan. So sa madaling salita, marunong magrugi itong si David Benavides. Ibig sabihin din mga idol, dahil nga marunong lang manakdown, may tibay. Kasi nakabangon, nakabalikwas. So, may tibay itong si David Benavides. At sige, higit sa lahat, naipanalo niya laban. So sa panig naman ni Gilberto Ramirez, bilang isang professional boxer, may presibong kartada si Gilberto Ramirez. 48 wins with 30 wins coming by web knockout. May isang talo at wala pa nitalang tabla. Sa kanyang nag-isang talo, sa puntusan lang po ito natatalo. Sa ngayon may edad 34 anyos at ang height 6 foot and 2 and a half inches na may reach na 75 inches. Southbound stance, count ratio 62.5%. Last fight, June 28, 2025, si Yunil Dorticos, panalo ba yun na naman decision? Si Gilberto Sordo Ramirez. Experiensya, 2 division world champion din po itong si Gilberto Sordo Ramirez. Nag-world champion noong 2017 sa super middleweight division, nakuha niya ang WBO. Noong 2022, tumaas siya sa light heavyweight division,
tinangka niyang agawan ng titulo sa WWE Ball sa kanya WBA. Talo itong si Gilberto Sordo Ramirez by unanimous decision. At noong 2024, nakuha niya o nasunggit niya ang WBO na hawak ni Chris Billam Smith doon sa Cruiserweight Division. So, 2 Division World Champion si Gilberto Ramirez. Skills, boxer puncher din po, pressure party style, defensive style, brawler style or willing sa brawlan o tututukan, counter. Masipag din bumato ng mga kombinasyon, taglay ang power, timing, accuracy. Depensa, average, durability, may tibay din po. Oo, may tibay din po itong si Gilberto Sordo Ramirez. Ngayon, dadako na tayo sa ating gagawin na comparison. Rank 1 sa light heavyweight division si David Benavides ayon po sa BoxRec. Rank 2 naman sa cruiserweight division si Gilberto Ramirez ayon din po sa BoxRec. Dito mga idol, hindi sila magkapareho ng division. Unang sampa ngayon ni David Benavides sa cruiserweight division. So may kunti mga disadvantage mga idol tungkol dyan. Bakit? Una, ang posibleng katanungan natin dyan, madala ba ni David Benavides ang kanyang buong galawan doon po sa cruiserweight division sa kanyang pagbigat? Mapanatili ba niya ang kanyang power? Mapanatili ba niya yung liksi na galawan? Mapanatili ba niya ang hand speed, volume? So yun po mga idol ang disadvantage ni David Benavides sa ngayon. Kung mapanatili ba niya yun. Ngayon, kung sakaling mapanatili ni David Benavides, yun ang advantage ni David Benavides dito kay Gilberto Sordo Ramirez. yung volume punches, liksi, hand speed, power. Oo, yung durability. Yun ang maging advantage din ni David Benavides. Kasi nga, si Gilberto Ramirez, mga idol, lugi sa hand speed. Medyo mabagal gumalaw si Gilberto Sordo Ramirez. O, yun po mga idols. So, dito naman sa titulo na paglalabanan, challenger si David Benavides, may advantage din ang champion na si Gilberto Ramirez. Kasi kailangan nitong si David Benavides ang mapagkatang gilas. At kung kaya niyang i-knock out itong champion, i-knock out niya na para makapiyo sa panalo. Kasi kung hindi, may mga pribilehiyo ang world champion, lalo na kung close fight ticket sa scorecard. Pwedeng sabihin ng mga hurado na hindi naging sapat ang nagawa ng challenger. Oo, pwedeng ganon. So may advantage po ng konti ang kampiyon. Oo. Ngayon, dadako na tayo sa physical na appearance. 29 anyos si David Benavides, 34 anyos si Gilberto Ramirez. Padulong prime na mga idol itong si Gilberto Ramirez. Kasagsagan niya yun ni David Benavides. Height, reach, power, kung sino ang may advantage. Mas matagad ng half inch itong si Gilberto Ramirez at lamang sa reach din. Half inch lang din po mga idols. Hindi pansin yan. Southpaw kontra orthodox, kung basehan natin ang kanilang mga galawan o skills, delikado sa untukan. Parehong willing to sa inside fighting, willing sa tututo ng suntukan. So sana hindi magkauntugan dahil hindi magkapareho ang stance. Sanay, si Gilberto Ramirez na mapapalaban sa orthodox. Si David Benavides mga idol, bibihira mapapalaban sa southpaw. So mga idol, pwede maging advantage yan kay Gilberto Ramirez ang pagiging southpaw. Kasi pwedeng magbago ang takbo or ang galaw nitong si David Benavides. Knockout ratio, 80.65% knockout ratio ni David Benavides, 62.5% ang knockout ratio ni Gilberto Ramirez. Knockout artist si David Benavides, power puncher si Gilberto Ramirez. Labang sa power po si David Benavides. Activity fight, parang aktibo. Experience 50-50. Skills, 50-50. Parehong boxer puncher. Kung madala ni David Benavides ang kanyang buong galawan dito sa cruiserweight division, kasama na doon ang kanyang durability, yun ang kanyang advantage. Lamang siya sa hand speed, lamang sa liksi, mas volume, bumato ng suntok si David Benavides, at syempre combination sa power. Si Gilberto Ramirez naman po, bagamat medyo may kabagalan, yun ang chance naman ni Gilberto Ramirez, yung posibleng di madala
ni David Benavides ang kanyang buong galawan dito po sa cruiserweight division. Yung hand speed, yung volume punches, yung durability, yung power. Kasi kung hindi madala yan ni David Benavides, advantage ni Gilberto Ramirez ang natural siya sa timbang. Na kung saan, yung kanyang pagiging boxer puncher at napakahusay nito bumato ng mga kombinasyon, timing, accuracy, power, yun din ang posibleng magtalo kay David Benavides. Oo. Siyempre may power, 62% ang 62% ang knockout ratio. Na kung saan mga idol kayang abutin sa mga suntok ni Gilberto Ramirez itong si David Benavides. Magkasing tangkad sila mga idol. Half inch nga lang ang mas matagal pa nga ng half inch itong si Gilberto Ramirez. So, ang pinoproblema natin dyan kung madala ba kaya ni David Benavides. Kung ako yung tatanungin, malaki ang chance na nadala ni David Benavides kasi bata pa siya. Pwede pang magpalipat-lipat na division. Pangalawa mga idol, sa korte ng katawan ni David Benavides, parusa sa kanya ang super middleweight. Tapos doon sa light heavyweight division, medyo hindi siya, yun yung kailangan pa rin niya ng magbawas ng timbang na hindi siya piga. Dito naman sa cruiserweight division, dito mga idol, ano naman siya, kailangan naman niyang magpabigat. Oo. So may tendency madala nga. Pero ang sports, sino llamado? Mga idol, para sa akin, 50-50. 50-50. Kasi ang pinagtatalunan talaga dito mga idol, ang kung madala ba ni David Benavides ang buo niyang galawan. Kasi kung hindi, doon posibleng matatalo si David Benavides. Pero kung madala ni David Benavides yan, doon naman, yun naman po ang kanyang kalamangan sa laban kontra Gilberto Ramirez. Yung hand speed, volume punches, maliksi na mga galawan, wala si Gilberto Ramirez niyan. Oo, mabagal gumalaw si Gilberto Ramirez. Oo. Ngayon naman, kung sakasakaling dala ni David Benavides, kung paano sabayan ni Gilberto Ramirez itong si David Benavides. Yun po yun mga idols. Paano niya sabayan ang sipag ni David Benavides sa pagbato ng suntok? Oo. Masipag si Gilberto Ramirez manuntok. Hindi, walang duda. Masipag din ito bumato ng suntok. Nakikita natin ang mga laban nito, masipag to. Kaso lang, mas lamang pa talaga si David Benavides sa pasipagan talaga mga volume punches. Ayun talaga dito talaga ito magkatalo. Oo, pero pag madala ni David, yun nga, yun na rin ang kanyang advantage. So, 50-50. Kung di madala ni David Benavides ang kanyang buong galawan sa cruiserweight division, doon magkakaroon ng advantage itong si Gilberto Ramirez. Pero pag madala ni David Benavides, doon naman magkakaroon ng advantage si David Benavides. Ngayon, dahil hindi pa naman tapos yung laban at hindi pa natin nakikita kung ano ba talaga ang performance ni David Benavides sa cruiserweight division. So, yun po talaga ang pinagtatalunan. Madala ba o hindi? Underdog Sports PH naniniwalang madadala ni David Benavides. Pero hindi po ito ganun kadaling laban para kay David Benavides. Kasi po, yun nga, unang sampa niya dito sa cruiserweight division. At doon pa siya napapalaban sa Unified World Champion, rank to sa box rec na si Gilberto Ramirez. Oo. Hindi po ganun kadali yan tibagin mga idols. Kasi itong si Gilberto Ramirez, siyempre pinaghahandaan din niya ang mga galawan ni David Benavides kung paano niya ito makounter, paano niya masabayan ito. Kasi ang kalimitan talagang magpapahirap po sa mga volume puncher, aggressive boxer, may tagline hand speed, yung counter. So, kinalabasan dyan, quantity, which is David Benavides, quality, para naman kay Gilberto Ramirez. Kaya mahirap, masakit sa ulo ito pag nawi sa scorecard mga idol para sa mga hurado. Kaya doon naman lalabas ang advantage ng champion. Kung saan po mga idol,
Kung close fight, close din sa scorecard, pwedeng sabihin, hindi naging sapat ang nagawa ni David Benavides. Pero hindi po ganun kadali yan para sa mga hurado kasi popular si David Benavides. Kaya masakit sa ulo to pag namin sa scorecard, mga idols. Oo. Kaya mahirap din i-predict ang laban na to talaga. Maraming nagsabi na, madali i-predict yan, Benavides yan. Hindi po ganun kadali yan. Dahil hindi rin nakaka-text si Benavides dito kay Gilberto Ramirez, mga idol. Lalo na't may lakas din ito. Pag nalingat si David Benavides sa overhand left nitong si Gilberto Ramirez, may bagsak pa si David Benavides dyan. Sa totoo lang. May bagsak pa siya dyan pag nagkataon. Okay, mga idol, 50-50 ito sa ating ginagawang comparison. Prediction ko po, mga idol, David Benavides po ako dyan. By unanimous decision, majority decision, split decision. Sa madaling salita, David Benavides ako by decision. Gamit ang kanyang hand speed, volume punches, power, pwede maging dominante sa laban. Lalo na't may kakunatan din or may tibay din ito si Gilberto Sordo Ramirez. Ngunit, kung ayun napapansin na kung saan umaabot po sa 80.65% ang kautrasyon ni David Benavides, pwede din niyang may knockout ito si Gilberto Sordo Ramirez. 6-12 mga idols. 6-12 posible niyang magawang may knockout itong si Gilberto Sordo Ramirez. Pwede. Gamit ang hand speed, liksi na mga galawan, pwedeng ma-outbox itong si Gilberto Sordo Ramirez at pwedeng doon nabibigayan sa last 3 rounds sa laban. Pwedeng doon bibigay. Kaya magsimula sa round 6 hanggang 12. Oo. Last 3 rounds, tapos magsimula sa round 6. Paano yan, Kuya Rog Sports? So 9, 10, 11, 12. Oo. Kung hindi man 6, 8, 9, may kalalagyan na si Gilberto Sordo Ramirez. Lalo na kung makuha ni David Benavides ang posibleng kahinaan nitong si Gilberto Sordo Ramirez. Kuya Rog Sports, may alam ka ba kung saan pwedeng mahina si Gilberto Sordo Ramirez? Mga idol, sa tingin ko, Buriga. Doon ang kahinaan ni Gilberto Sordo Ramirez. Ngayon, alam nyo na pabor ako kay David Benavides by decision, which is yun ang pinaka-prediction na Dog Sports PH, at pabor din ako na si David Benavides posible manalo by technical knockout. 6-12. So, sa panig naman tayo ni Gilberto Sordo Ramirez. Mga idol, sa oras na hindi madala ni David Benavides ang kanyang durability, sa oras na hindi madala ni David Benavides na madala ang kanyang hand speed, volume, liksi na mga galawan, di nakataka-taka na mananalo din si Gilberto Sordo Ramirez by decision. Yun ang mas decision, majority decision. Dahil hindi rin ako kumbinsido na tulog si David Benavides ito sa laban. Pero may tsansa, may posibilidad. Hindi lang ako kumbinsido. Boxing ito, mga idol, at alam naman natin sa 62% na knockout ratio ay talagang pag nagkamali ka rin dyan, may kalalagyan ka. Oo, di ba? Decision din sa panig ni Gilberto Sordo Ramirez. At kung sa knockoutan naman po, mga idol, dito posibleng makuha naman ni Gilberto Sordo Ramirez ang pag-knockout kay David Benavides. 6-12 din. Sa madaling salita, doon to magkatalo sa 30 rounds. Doon to talaga magbukbukan tong dalawa sa last 3 rounds po, mga idol. At pwede pang bumagsak si David Benavides dyan, mga idols. Round 9 o round 10, pwede pang bumagsak si David Benavides dyan. Oo, lalo na kung di madala ni David Benavides ang iba niyang skills o galawan, mga idol. Lalo na kung maapektuhan sa pagbigat niya ng timba ngayon ang kanyang durability, movements, yung buong galawan, hand speed, liksi na mga galawan. Pwede kasing mawala yan, mga idol, sa pagbigat ng timbang. Oo. Kaya mga idol, para sa akin, 50-50 lang po talaga to. Na kung saan malimit, akong mali sa prediction.
Mga idol, hanggang dito na lamang. Ito po Sports PH. God bless po sa ating lahat.